Hello guys, welcome back to our channel. This is Boy Ipon and today we're going to talk about some good news about PLDT, no? Guys, nag-declare na po ng dividends si PLDT, nag-release na sila ng news na magbibigay sila ng 46 pesos per share sa mga PLDT holders, no? For you to confirm, punta lang kayo sa PSE Edge at hanapin po si PLDT, no? At makikita nyo dyan yung common cash, makikita nyo yung rate, no? 46 pesos, ex-dividend date, March 25, 2026. And then payment date is April 16. Sa April nyo makukuha, basta hawak nyo po si PLDT ng mga dates na yan, no? Na nasasabi natin. So, sa mga may-ari ng PLDT, huwag nyo na pong ibenta. Medyo malaki-laki po din ito, magbigay ng dividends. So, congratulations po sa inyo. Pwede kayo magdagdag kung gusto nyo, no? Bahala po kayo. And to give us some information about PLDT, ito po, ang summary ng nilabas nila na headline, no? Kahapon yata yun, no? So, si PLDT po, nagbigay siya ng dividends because kumikita siya, syempre. So, ayan, ang net record revenues nila is plus 2%, 212 billion pesos. At maraming good news na unang-una, yung free cash flow na tinitignan natin is positive na. So kasi sa pagbababa nila ng mga capex nila, maganda na yung pananalapi, no? Yan yung pinag-uusapan natin sa mga nakaraang vlog. Gumaganda na yung pananalapi ni PLDT. And also, if you're going to see this part, no, bakit maganda to, si Maya po, no, si Maya, eto, nagtala na siya ng first net profit niya. So, the past 5 years, net loss siya. No? Net loss si Maya. Ngayon, nag-record na siya ng 1.7 billion pesos. Neto na po yan, net income na 1.7 billion. So, medyo malaki-laki yan sa unang taon. Last year yata is around negative 1 billion yung loss. Ngayon ay 1.7 billion. So, kung kukumputin nyo, around 2.7 billion yung nilip niya, no? Kasi syempre, from negative 1 billion loss to positive 1.7, that's around 2.7 billion. At gumaganda rin kasi yung data centers na ininvest nila, pinagkagastosan nila ng malaki ng capex ng mga nakaraang taon. Ngayon ay nag-harvest na sila, no? Up ng 22% yung profit nila dito sa data centers. So maganda yan kasi medyo, siyempre, may tinatawag tayo na legacy decline, no? Kasi siyempre, yung PLDT, di ba, telco yan, medyo pa-decline na, although humihina yung SMS, siyempre, yung mga text, di ba, pag kumukonti na lang yung gumagamit ng text, hindi pa ba yung gumagamit ng mga text messages ngayon? Di ba, lahat na lang messengers na WhatsApp, nagkakaroon tayo ng legacy decline. Pero yun nga, yung wireless nila, yung 5G nila, no? Dahil doon sa mga cellphone, yung pag-consume ng data, doon tumataas. Although, yung sa mga SMS, medyo bumababa na kasi konti na lang hindi na masyado yung mga text eh. So, this risk, kung mapapansin nyo dito, yung key risk ng PLDT, yung tinatawag na legacy decline, na nakokontrol nitong dalawa na to, yung data centers at Maya net income. Kumbaga, kung magkakaroon man ng legacy decline, yung pagkina ng mga texting, medyo nagda-diversify naman po sila sa mga data centers and yung digital banking nila, yung fintech. So si PLDT, hindi na siya nagiging telco na lang, siya ay na siya sa banking at fintech, no? Kasi syempre si PLDT po, si Maya, 40% po niyan ay PLDT, no? Siya yung nagmamay-ari, si PLDT, kaya makikita nyo, bakit merong Maya net income to ay PLDT, pagmamay-ari niya po si Maya. So, pumupunta na po doon. Kung nakapagtala sila ng 1.7 billion in the year 2025, no? Dahil positive na tayo ngayon, syempre, kung positive ka na ngayon, kung nagawa mo maging positive, pwedeng mapalaki mo pa yan next year or ngayong taon na to. Kaya nga di ba, may kino-consider silang dual listing na tawag na IPO, no? Meron dual listing na magpapalaki ng puhunan nila para mapalaki pa itong fintech nila, itong
etong Maya application, no, yung banking, digital banking, fintech. Kaya madadiversify yung business nila. Kaso nga lang, syempre, it comes with the risk din, no? Yung mga Maya loans, dahil digital bank yan, syempre, yung loan, di ba, minsan, hindi nagbabayad yung ibang tao. Pero, yun nga, dahil nagawa na nilang maging net income positive, si Maya, no? Ayan, nagkagulo-gulo na yung drawing natin. Gumaganda na, yung may liwanag na, no? Yung risk, no, yung risk medyo na laman na nila kung paano nila kokontrolin, nagiging positive na yung nagiging income nila. Kaya-kaya na nilang doblehin 'yan o triplehin pa sa susunod na mga panahon. Alam na nila kung paano nila i-manage, no? They have the workforce already, they already figured out paano mapalago yung Maya business nila. Kaya watch out po yung Maya IPO if you have PLDT, no? So competition pressure din yung risk. Syempre competition ito si GCash, yung mga iba pang mga telco, pero yun nga, it's not just telco anymore, no? Maya is PLDT is not just telco anymore. Hindi mo na siya pwedeng i-compare kay Converge versus PLDT or Dito versus PLDT. It's not a telco anymore. It's a data center. 6.5 billion coming from data centers. 1.7 billion coming from Maya. And then yung total enterprise revenues nila is doon sa mga SMS, 5G, mga ganun-ganun, no, internet, home fiber. And yeah, record high yung home revenues, ano, yung fiber home, 61 billion. And tumataas din yung gumagamit ng mga 5G, dun sa 5G nila yung devices, no, 11 plus 35%, so 11.2 million 5G devices na yung naka-record kay PLDT, or syempre yung smart, 'di ba? Talk and text, smart talk and text. So from build nung mga nakalipas na panahon, no, gastos sila ng gastos, 'di ba? To positive cash flow, no, positive na yung cash flow nila, no, mina-manage nila maigi yung pera. At ngayon, harvest na lang sila ng harvest. No? Although, syempre, may investment pa rin. There's still capex in place to grow the business. Pero yun nga, positive cash flow na ang kagandahan. Maluwag na sila sa pera. They can invest to more diversified portfolio, like investing more money in Maya, investing more money in fintech, which is yun yung uso ngayon, di ba? In data centers, AI. So, medyo gumaganda, no, kaya ako bumibili talaga ako ng PLDT because I believe, no, it's not a telco play anymore, it's a fintech, no, it's a fintech play for me. So that's the reason why I'm going to buy another 5 shares of PLDT. Kala mo laking investor eh. So bibili ulit ako ng additional 5 shares ng PLDT. At congratulations po sa mga PLDT holders. Medyo meron na tayong liwanag, no? At kung titignan din natin, no, PLDT dito sa chart, nabasag na po natin yung 1400, medyo tumungtong na tayo sa 1400 sa mga lipas na araw. So yung recent na nakakross na tayo sa 14, nagsarado na tayo ng 1425, no? Nang unang araw nating umakyat ng 1445 at sumarado sa 1425, which is a good one. Kahit bumaba pa yan, bumalik uli dito, at least na-break na natin yun. Ang pinaka-importante, na-break na natin tong major resistance na 1400. So, siguro dahil nga dun sa news, no, na gumaganda, no, yung pamamalakad ni PLDT, no, gumaganda itong portfolio nila. Kasi dati mga tao takot mag-invest kay PLDT kasi parang akala nila wala nang future, parang patay na. Siyempre, yung tatawag nga natin na legacy decline, no? Yung paghina ng mga SMS, paghina ng mga text messages. Kaso nga lang yun nga, napapalitan yung kanilang core business. Hindi na siya nagiging telco, nagiging fintech na siya in data centers. That is PLDT is all about na. Kaya yung tao medyo nag-shift na rin. They have an increase of confidence na aakyat talaga si PLDT. And alam nyo, kumbaga sa atin, no, we're just speculating, pero alam nyo naman yung fintech, mabilis lumaki yan. No, mabilis lumaki talaga. Yung nakita nyo naman yung paglaki ng GCash. Pagdating talaga sa technology, yung mga application,
Once na lumaki siya, magkaroon siya ng net positive, mag-net positive siya, mabilis yung paglaki versus yung paglalagay ng mga fiber sa mga bahay, no? Kung iisipin mo yung magandang business yung telco, pero yung mga fiber na yung internet, magandang business yan, pero nga once na mga pa-positive mo yung fintech, sobrang bilis lumawak kasi technology mabilis gumalaw, and PLDT already positioned themselves into that area, and tingnan natin, no? Tingnan natin kung anong mangyayari pa in the future. So, yun lang po yung update natin for today. Congratulations po sa mga PLDT holders, and see you po in my next video. Salamat po.